Magandang araw po at maraming maraming salamat sa mga tumatangkilik at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorio at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng buwan ng Marso at matatanggap nyo na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. Tulad ng dati, ang inyong weekly horoscope ay 2-in-1. Nalaman nyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito, ay mababasa nyo pa ang isang nobela na hinango sa aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikaapat na aklat, ang sikreto ng iyong kapalaran. At kung hindi pa kayo nakakaroon ng sipi ng nasabing mga aklat, bilang patikim ay ipinaglilingkod natin kasabay ng weekly horoscope nito ang isang nobelang hinango sa nasabing mga aklat, ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Ang nobelang ito ay hango sa kasaysayan ng isang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan, kaya hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo Damiang Agimat na iniingatan naman ng kanyang amang si Sabater. Natuklasan ni Aryabhata sa loob ng baul ang iba't ibang paraan kung paano mapapalakas ang kapangyarihan. At nakita niya rin dito ang isang mahiwagang aklat, ang Testamentum ni Haring Solomon na kasalukuyang binabasa ni Aryabhata. At sa pagkakataong ito ay nasa ika-39 labas na tayo ng sikreto ng okultismo at mistisismo. Yung mga nauna nating weekly horoscope ay pwede nyong balikan upang malaman nyo kung ano ang nilalaman ng nasabing nobela sa pamamagitan ng pagbabalik sa unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas hanggang makarating kayo sa ika-39 na labas ay mapapagduktong-duktong nyo kung paanong tinuklas ni Aryabhata ang mga paraan upang magkaroon ng kapangyarihan. Basahin nyo lang ang nasabing nobela sa ilalim ng YouTube video na ito ng description upang tuloy-tuloy ninyong matuklasan ang hiwaga at sikreto ng okultismo at mistisismo. At ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng buwan ng Marso. Kaya't malalaman nyo na ngayon ang inyong kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay at swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa unang linggong ito ng buwan ng Marso. Kaya nood na! Weekly Horoscope, March 2 to 8, 2025. Aris, silang isinilang mula ika-21 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Kung ang iba ay hirap na hirap upang umakyat sa itaas at umangat ang pamumuhay sa kaso mo, kahit hindi ka maghirap sa kaakyat, ang langit ang kusang aalalay at mag-aangat sa iyo
patungo sa itaas. Kaya naman, sa unang linggong ito ng buwan ng Marso, pangarapin mo ang lubhang matataas na mga bagay at ito ay tiyak na matutupad. Hanggang sa ito ay tuluyan mo na ring makamit. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero 3, 9, 21, 27, 36, at 42. Taurus, silang isinilang mula ika-20 ng Abril hanggang ika-20 ng Mayo. Sa linggong ito, hindi pa hihinto ang pagdagsa sa buhay mo ng magagandang kapalaran. Ang maswerteng balita ay nagsasabing aabot pa ang agos ng mga swerte mo hanggang sa mid-year ng taong ito na 2025. Kaya naman, ugaliing magpasalamat lagi sa nasa itaas upang lalo pang dumami, upang lalo pang kumapal at lumago ang magagandang kapalaran na dumarating sa iyong buhay, higit lalo sa mga bagay na may kaugnayan sa damdamin, sa paglalakbay at sa material na mga bagay. Mapalad na kulay ang golden yellow. Maswerteng numero 1, 4, 19, 22, 35, at 43. Gemini, silang isinilang mula ika-21 ng Mayo hanggang ika-21 ng Hunyo. Hindi bagay sa iyo ang naghihintay, kaya huwag mong hintayin ang swerte mo. Kumilos ka ng kumilos, lakasan mo ang iyong loob. Lumakad ka ng lumakad, humakbang at maglakbay. Ibinabalita ng unang linggong ito ng buwan ng Marso na sa malayong lugar, makakasalubong mo ang napakalaking swerteng hindi mo inaasahan. At ang swerteng ito ay hindi na aalis sa iyo habang buhay. Kahit saang lugar ka pa magpunta. Mapalad na kulay ang blue. Maswerteng numero 5, 13, 23, 27, 32, at 43. Cancer, silang isinilang mula ika-22 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hulyo. Nakaabang sa landas na nilalakaran mo ang malaking pagsubok. Pero huwag kang mag-alala dahil ang mga pagsubok na ito ay biglang makukonvert sa malalaking swerte at sa mga nagagandahang kapalaran. Basta ang mahalaga sa linggong ito, huwag kang mawawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa mga taong malalapit sa puso mo, sa mga taong nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. At siyempre pa, lagi kang magtiwala at manalig sa nasa itaas. Kapag ganyan ka, buo ang pananalig at tiwala. Tuloy-tuloy na darating sa buhay mo ang swerte at magagandang kapalarang ang langit mismo ang magbibigay sa iyo.
Mapalad na kulay ang apple green. Maswerteng numero 4, 10, 21, 32, 38, at 41. Leo, silang isinilang mula ika-23 ng Hulyo hanggang ika-22 ng Agosto. Alam mo ba, kaya lumilipad ang lobo ay dahil sa may konting hangin sa kanya ay ikinarga. Ikaw din ay ganun. Hindi ka dapat mawala ng konting yabang at konting angas sa iyong katawan. Oo, sapagkat kapag nawala ang konting yabang at angas mo, tulad ng lobo, bababa din ang bababa ang iyong swerte. Mas mainam kung tutularan mo ang spaghetti, pataas ng pataas. Pero hindi na dapat pang bumaba pa ng bumaba. Kapag ganyan ka, may konting angas at konting yabang sa katawan, walang duda, sa unang linggong ito ng buwan ng Marso, tuloy-tuloy na darating sa buhay mo ang mas marami pang swerteng may kaugnayan sa lipunan, sa damdamin, sa paglalakbay, at sa makapal na halaga ng salapi. Mapalad na kulay ang silver. Maswerteng numero 1, 8, 18, 28, 33, at 42. Virgo, silang isinilang mula ika-23 ng Agosto hanggang ika-22 ng Setyembre. May pinapagawa sa iyo ang langit sa linggong ito, at ito ay ang hamunin mo ang iyong sariling kakayahan. Ibig sabihin, doblehin mo pang lalo ang iyong mga pagsisikap, ang iyong mga pagsisipag at pagtsatsaga. Sapagkat sa unang linggong ito ng buwan ng Marso, bukas ang pintuan ng langit upang maabot mo ang lahat ng iyong mga pangarap. Kaya magmadali ka. Sunggaban mong mabilis ang lahat ng magagandang oportunidad na darating sa iyong harapan sa second quarter ng taong ito ng 2025. Makikita mo ang lahat ng bagay na susunggaban mo ay agad-agad at mabilis na mapapa sa iyo. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerteng numero 6, 14, 29, 31, 38, at 44. Libra, silang isinilang mula ika-23 ng Setyembre hanggang ika-23 ng Oktubre. Napapabilis ang kilos mo dahil natatangay ka ng iyong damdamin. Oo, sa kasalukuyan, natatangay ka ng iyong landi at ng umaagos mong libido. Hinay-hinay lang. Dahil kapag napatangay ka sa bilis ng mga pangyayari, mabilis ka ring mahuhulog sa maling nilalang at mabilis ding mauubos ang iyong savings. Kaya nga ang dapat ay bilisan mo ang pagtanggi at bilisan mo rin ang pag-iipon. Pero bagalan mo lang ang paggastos o ang wala sa direksyon na paggasta. Kapag ganyan ka, makikita mo sa unang linggong ito ng buwan ng Marso, unti-unti nang uunlad muli ang kabuhayan mo.
hanggang sa tuluyang ka ng yumaman ng husto. Mapalad na kulay ang pits, maswerteng numero 3, 6, 12, 24, 38, at 41. Scorpio, silang isinilang mula ika-24 ng Oktubre hanggang ika-21 ng Nobyembre. Napansin mo ba, malungkot ang tasa kung walang lamang kape. Malungkot din ang kape kung hindi ilalagay sa tasa. Ngayong linggong ito, matutuklasan mo na ang tunay mong ligaya, bukod sa isang tasang kape, isang nilalang na matagal mo nang dapat na makasama ang darating. Sa kanyang pagdating, tanggapin mo siya ng maluwag sa iyong puso. Magugulat ka, sabay kayong hihigop ng mainit na kape sa tasa. Yayakapin ka niya at yayakapin mo rin siya. Hanggang sa kusang mabuo ang isang espesyal at kakaibang relasyon na maghahatid sa inyong dalawa sa isang masaganang pag-unlad ng kabuhayan at wagas na ligaya. Mapalad na kulay ang pink, maswerteng numero 5, 14, 23, 32, 37, at 43. Sagittarius, silang isinilang mula ika-22 ng Nobyembre hanggang ika-21 ng Disyembre. Sa linggong ito, sadyang nakatutuwa ang mga pangyayari. Sabay na darapo sa iyo ang maliliit at malalaking swerte. Pero ang huli, ang mananaig at higit na magpapaunlad sa iyo. Mahalin at talagaan mong mabuti ang mga swerteng ito. Higit lalo, ang mga swerteng may kaugnayan sa salapi at material na bagay, upang mahalin ka rin at bukod sa manatili na sa iyo ang mga swerteng nabanggit. Kapag minahal mo siya, hihigop at aakit pa ito ng mas marami pang mga swerte at mas magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang lilac, maswerteng numero 9, 15, 22, 27, 33, at 39. Capricorn, silang isinilang mula ika-22 ng Disyembre hanggang ika-19 ng Enero. Huwag kang mangahas na pasukin ang mga proyekto o negosyong wala kang sapat na karanasan at kaalaman, at hindi ka rin dapat matukso na makipagsosyo sa mga taong mabuladas ang dila. Tandaan mo ang bilin na yan ng iyong kapalaran, dahil ang lahat ng ito ay ikalulugi mo lamang at ikapapahamak. Magnegosyo kang mag-isa ng mga gawaing dati mo nang alam at kabisado. Sa ganyang uri ng mga negosyo, aangat ang iyong pamumuhay. Uunlad ka at aasenso hanggang sa tuluyang ka na ring mahanay sa mga bigatin at mayayamang pamilya sa inyong lugar. Mapalad na kulay ang aquamarine, maswerteng numero 8, 17, 26, 29, 35, at 40. Aquarius, silang isinilang mula ika-20 ng Enero hanggang ika-18
ng Pebrero. Ang kabiguan at kalungkutan mo ang nagbukas ng iyong isipan. Magpasalamat ka sa kabiguan mo at sa kalungkutan dahil sa mga kabiguang nangyari at sa kalungkutang naganap sa linggong ito. Patatatagin ka ng langit sa malapit na hinaharap dahil sa matatag mong pagkatao. Walang duda, puro swerte at magagandang kapalaran na ang sunod-sunod na iahagi sa iyo ng langit. Mapalad na kulay ang red. Maswerteng numero: 4, 10, 12, 25, 38, at 43. Pisces, silang isinilang mula 19 ng Pebrero hanggang 20 ng Marso. Sa linggong ito, papaborang ka ng nasa itaas. Uutusan ngayon ng langit ang kapalaran upang ikaw ay bigyan ng mas maraming swerte ng higit sa iyong inaasahan. Wala silang magagawa kundi ang sumunod. Kaya nga ang sinumang pag-aalukan mo ng iyong produkto o kakausapin mo tungkol sa mga bagay na pagkakaperahan ay siguradong mapapasang-ayon mo at susunod lang ng susunod sa mga ibig at pinapanukala mo hanggang sa kumita ka ng limpak-limpak na halaga ng salapi na sa dakong uli ay tiyak na ikayayaman mo. Mapalad na kulay ang tangerine. Maswerteng numero: 1, 13, 19, 22, 26, at 45. Maraming salamat po sa nanood ng Weekly Horoscope. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin ang notification button o notification bell upang lagi kayong update sa mga YouTube video na ina-upload ni Maestro Honorio. At kapag wala kayong magawa ay pwede nyo ring pasyalan ang ating mga playlist upang matuto kayo na mag-analisa ng kapalaran sa pamamagitan ng sarili ninyong pamamaraan. Nandyan ang swerteng guhit ng palad sa pamamagitan ng palmistry o pag-aanalisa ng guhit ng palad ay malalaman mo kung sino-sino ang mga individual na yayaman, ano ang palatandaan sa kanilang mga palad. Meron din tayong swerteng numerology sa pamamagitan naman ng pag-i-interpret ng birth date at destiny number ay malalaman mo ang kapalaran ng isang individual. At ganoon din, sa swerteng numerology, tinalakay natin ang mga birth date na yayaman. At bukod sa palmistry at numerology, meron din tayong swerteng handwriting analysis. Sa pamamagitan ng graphology o pagbabago ng sulat kamay at signature, mababago mo rin ang iyong kapalaran at lalo mo itong mapagtatagumpayan at mapapaganda. Kaya manood kayo ng playlist nating swerteng handwriting and signature analysis. At meron din tayong playlist hinggil sa punsoy tips upang hindi na kayo magbayad ng malaking halaga sa mga punsoy expert, ay tinuro natin sa punsoy tips ang basic na paraan ng pagpupunsoy. At bukod sa nasabi mga playlist, meron din tayong dream interpretation, ang sikreto o swerteng panaginip at lihim ng mga panaginip. Ininterpret natin yan sa pamamagitan ng psychologist na si
Simon Freud at Carl Jung. Kaya ang pag-iinterpret ng inyong mga panaginip sa playlist na ito ay scientific approach at modernong paraan. At meron din tayong swerteng horoscope. Inisa-isa natin ang kapalaran ng Aries hanggang Pisces upang malaman nyo ang paraan o formula kung paano mas madaling magtatagumpay at mas magiging maligaya sa buhay ang 12 zodiac sign. At ang ating bagong-bago ay ang playlist na Swerteng Nunal. Sa pamamagitan ng paghahanap ng nunal ay malalaman mo kung ano bang mga nunal ang indikasyon ng isang individual ay yayaman. Panoorin nyo ang ating playlist na Swerteng Nunal. At ang ating bagong-bagong playlist ay ang Prediksyon 2025. Ay tinalakay natin ang Year of the Wood Snake. Sino-sino ang mga animal sign na yayaman sa taong ito ng wood snake ay natalakay na natin. Ganon din ang sino-sino ang swerteng animal sign sa taong ito ng 2025 ay natalakay na rin natin sa ating playlist na Prediksyon 2025. Ganon din ang kapalaran ng 12 animal sign ay mapapanood nyo sa ating playlist na Prediksyon 2025. At pinaka-latest ay swerteng numero at swerteng birth date sa taong 2025 ay mapapanood nyo rin sa playlist na Prediksyon 2025. Ganon din ang ating pinaka-latest na kahindik-hindik na pangyayari sa taong 2025 ay ang ating fearless forecast o prediction sa taong 2025. Kaya kapag wala kayong magawa ay pasyalan nyo ang ating mga playlist upang matuto kayo ng sarili nyong paraan sa pag-aanalisa ng kapalaran. At muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.